And did you know na meron ako nakitang parang Filipino restaurant here? Ano to? Parang ito yung preparation natin para makakain ng bongga. Pag ako pumayat, ako pati nanay nyo may in love sa akin. So yan, Laguna Filipino restaurant. Magsisisig tayo. Let's talk about yung mga common scams naman dito sa Malaysia. Mekos. Sarap. Namiss ko yung tichong kawali sa atin. Yung mga hindi pwedeng iuwi at saka mga pwedeng iuwi. Hello guys. Karugtong lang to ng vlog natin kahapon. So anyway, I've decided na kumain na lang mag-lunch. And did you know na meron ako nakitang parang Filipino restaurant here or Pinoy restaurant here, yung tinatawag nilang Mabuhay Laguna Restaurant. So, layo nang inikot ni kuya. So anyway, ganito. Nag-check ako sa Google kung malapit. 23 minutes away. Pag on foot ha. Tapos sabi ko kay kuya, dun sa taas yung stop. Pakita ko sa inyo. So nandito tayo galing. Sabi ko, kuya may shortcut ba pababa? Like sa main road. So tinuro ni kuya ito. Ayan. Tapos may hagdanan dito. Ito yung sasabi ko sa inyo kahapon na if ever public transportation kayo like bus or MRT, from there, dun sa bababaan nyo, lalakarin nyo yung packet guys. Dito ang way ha. Nakalagay naman dito, directory to Skydeck or to this way to KL Tower. Yung iba kasi ginagawa, dito naglalakad para dun sa bungad nung parang Sky Garden of green, yung KL Garden kung saan tayo nag-outro kahapon. Ganon. Tapos si kuya, naalala niyo yun si kuya, lakad tayo. Naalala niyo siya yung kinuhaan ko ng last part kahapon. Ang layo na inikot niya. Sana nagtanong siya sa akin or sana tinuruan ko siya. Charot. Ang harot-harot. So ito medyo sige, hanapin lang natin kasi nakita ko kung sasakay tayo ng Grab. Sobrang lapit lang, like mga parang 6 minutes lang. Kaso, yung Grab kasi aakyat pa dito. Talagang sasadyain tong guys, KL Tower main sa lobby. Tapos naisip ko na pag-usapan na lang natin yung mga common scams dito sa Malaysia para at least habang kumakain tayo doon sa Pinoy restaurant, edi may topic tayo. May pag-uusapan tayo kumbaga. Ayun na, may mga naglalakad. Oh my god, parang ang layo. Parang ang layo. Alam, bilis naman ni kuya, ni Bibi. Oo, paikot kasi pala siya. Sana may shortcut dito. Okay, so we're heading the right way naman. Kumbaga parang sundan nyo lang tong daloy ng daanan. At saka currently guys, it is 12:50 PM. So buti na lang hindi tirik yung araw, pero mainit pa rin. Ramdam ko pa yung init. Ano to, parang ito yung preparation natin para makakain ng bongga. Hinihingal agad. Oy, pero try nyo, KL Tower. Ayan. It is a must try. Next time na yan si Petronas Twin Tower. Tapos next time ulit, sa pagbabalik ko dito, kukuha na tayo guys ng ng passport sa Fitness First. Kung saan ako nagka-cardio workout. Kumbaga parang hihingi lang ng parang form, tawag nila passport, para pwede ako makapag-Fitness First dito sa Malaysia at saka sa Singapore. Para naisip ko kasi yung kunwari every time na hulas tayo, like pawis tayo, meron ako extra shirt, pwede ko maligo doon. Pwede rin ako mag-swimming, yung mga ganun. Pero feeling ko, wait tignan nyo. Hop on, hop off. Sightseeing tour ata yun. Meron din sa KL. Tapos, going back, feeling ko by that time, January, next year, sexy na tayo. Pwede na! Ito ka ba? Hindi na kayo mabiro. Okay. Okay, baba tayo dito. Sa hagdan. Shortcut siya. And dito ko nakita si Kuya. Tumbaan. Pacific Regency Hotel Suites. Gaganda ng mga hotel dito guys. Ay, may bus stop pala dito. So dito guys, yung yung bababaan nyo. Ayun. Bus stop. Pero ito ata is, hindi ko alam kung ano bus stop to. May free may free shuttle. Pick up and drop off po. Every 15 minutes. Saan? Tanungin nga natin. Hello. Is this the free shuttle going up? Oh, free shuttle nga. Thank you. 15 minutes. Meron. Pakita ko sa inyo ulit. From 8 AM to 10:30 PM. 15 minutes interval. Oh, di ba? Para at least alam nyo na kung bababa kayo dito. Actually, hindi pala ito bus stop. Shuttle stop to. Hindi ko alam kung anywhere here. Somewhere here yung pinakababaan nyo ng bus or MRT. Basta pwede kayo maglakad. Ganon. Di ba? Meron pala. O at least alam na natin. Pero
huli na ang lahat. Nasa iyo na ang lahat. Okay, so check natin kung tama pa rin yung nilalakaran natin. And yes, we are. Diretso lang to, tapos kanan, and then kanan ulit. Tapos sobrang tagal nung dire-diretso na yon. Ganon. Grabe na lose ko dun ha, parang 2 kilos sa pagbaba lang natin. Ito, basta guys, paulit-ulit tayo. Sa mga nagsasabi dyan na mukha na daw ako si Jollibee. Ay nako, kung sarili ko nga, inaasar ko. Tingin nyo maasar ako sa inyo. Tatawanan ko lang kayo. Sinasabi ko nga palagi, di ba? Peppa Pig to, oh. Guys, 2025 na. Kung mang-aasar lang kayo at gusto nyo kong asarin, yung pang generation ngayon, wag yung makalumang joke, okay? Yung mga masyadong isip bata. At saka dun sa mga nang-aasar sa akin, actually wala naman. Isa lang, dalawa or isa out of thousands na friends natin. So anyway, sa mga asar sa akin, huwag nyo ako subukan. Pag ako pumayat, ako pati nanay nyo may in love sa akin. Baliwan. Charot lang. So yun, bahala kayo. Kahit ano pang asar nyo sa akin, wala sa akin yan guys. Kasi more on positive lang tayo. Dadaan lang yan sa tenga ko, makikita ko lang yan. Then that's it. No more talking. Uy. Alright. Ito, main road na. Tapos, if ever malapit na lang yung hotel natin doon sa restaurant, lakarin na lang natin. Nagtipid. Kasi alam ko naman, pagdating natin ng hotel, maliligo tayo ng bonggang-bongga. Maaro na ulit. So, hanap lang tayo ng tawiran. Ay, wait. Tatawid ba tayo? Ay, hindi tayo tatawid. Tama itong dinadaanan natin. Ganda guys, so, Ambank Group. Tapos yung logo nila, yung parang animal, is camel. Your bank, Malaysia's bank, Ambank. Ay, taray. Parang lang. Parang malay mo, malay niya, Malaysia. Parang ganoon. Tapos dito, your bank, Malaysia's bank, Ambank. Ay nako guys, hindi kayo no dull moment pagkasama nyo talaga ako. Kahit na alam nyo yung pagod na, dapat pa rin tayo. Happy, jolly, like that. Thai 3, Thai 2, Taiwan. Wait lang, saan ba tayo next na pupunta after this? O nga o guys, ito, sabihan ko na kayo ha, since parang siguro third or second to the last vlog na natin to, bago tayo mag-finale, baka lang bumalik tayo ng Boracay guys. Sabi ko last time na Boracay natin, di ba, tama na muna, hindi na muna ako babalik muna tayo, by November na. Kaso guys, may nag-sponsor ulit. Tapos nasaktuhan na libre tayo, like free tayo. I mean, wala tayong gagawin, ganon. O edi, sige, go on person. Kasi guys, alam niyo, kahit panglimang Boracay na natin yun, grabe. Pero, ang dami pa rin ako hindi nagagawa, like sa mga vlogs, at saka sobrang dami talagang pwedeng gawin guys sa Boracay. Hindi kayo magsasawa, hindi kayo mauubusan. Yun nga lang, habagat na talaga, tag-ulan na. So we'll see. May mga bus stop siguro. Ito, may mga bus stop dito. Ayan pwedeng shed. Alright. 750 meters pa, 11 minutes na lakaran. So sige, wala na muna akong sasabihin, wala muna akong ikakwento, kita-kits na lang tayo doon, ha? Ganito, ay, ano yun? Parang may sumasabit, yung pala, yung lace ng ko, fan! Ayan, pagod na eh. Sige, kita-kits guys sa restaurant, sa Pinoy restaurant. Bye-bye! A few inches later. Alright guys, so after ilang minutes, like parang 20 minutes of walking all the way from KL Tower, we're almost here. So meron dito Museum Telecom, so siguro Telecom Museum. Ayan ang cute niya, di ba? Parang yung sa New York, yung library yata, yun yung National Library. Ay, excited naman. So ito na siya guys, there you are. So ayan, Laguna Filipino restaurant. At mukhang aircon siya, so good job. Laguna Filipino restaurant, authentic Philippine cuisine. Diyan talaga tayo maglalagi. And currently guys, it is 1:10. So siguro hanggang alas 2 lang tayo dito. Bakit hindi ata gumagana tong pedestrian nila na ilaw. Ang bilis naman pala kasi. Ang bilis. Dito na nga tayo. Ayan. Okay, so we're here. Medyo marami. Push. Oy. Okay. So ito agad yung bubungad sa inyo, mga condiments, mga sausawan, tsaka mga, syempre, Filipino snacks. Mga bagoong din dito, Yan.
Sarap. Wait lang. Sarap ng hangin. Siguro dito tayo para mahangin. Ito yung mga ano nila. Food. Guys, miss na miss ko na mag-rice. As in. Can I sit here? Sige. Dito na lang. Ayan siya. Pakita ko na sa inyo. O, diba? Dito tayo kasi naano tayo ng hangin. Hello. Gusto ko ng rice. Legit. Puro ano, Filipino food. Wait lang. I want rice. Magsisisig tayo. Gusto ko na lechong karawali. For the sizzling, what's best? Pork or chicken? Pork? Okay. No rice? No rice. Okay. And then, So you want the seasoning pork? yeah, sizzling pork. And give me lechon kawali. Regular, Yes, regular. And one rice, One steamed rice. steamed rice. For the drinks here, is water, bottled water, Bottled water cold, full. Okay, that's all. And then one Sprite. Sprite. Okay, Yes. that's all, That's it. Okay, I repeat your order. Lechon kawali regular, pork sisig, one steamed rice, one mineral cold water, and one Sprite. Sprite. Thank you. Thank you. Aray. Sumakit yung ano. Sumakit yung paa ko talaga. Thank you. Fine. Ngayon ko lang nagamit. May tip. So guys, sa sobrang pagod natin at sa layo ng nilakad natin, for sure naman, mapagbibigyan niyo ako na kumain ng bongga, di ba? Yung masasabi kong deserve ko to. Hindi naman ako maluho sa mga gamit, di ba? Basta sa pagkain, deserve ko to. Yung mga ulam nila nagre-range from 15 ringgit to 25. Meron pa nga basta depende kung small or large. Mga big serving. Mga ano, mga 35, ganun. So kung 10 siya, nasa 130, 140 to 280, and then 280, another 140, 420. Pwede na. Gusto ko lang rice. From Singapore to Malaysia, wala pa akong rice. Even sa breakfast buffet, hindi ako nag-rice, di ba? Kung kailan yung last day, no? Rice time. You will not forget it. Okay guys, so while waiting for our food, let's talk about yung mga common scams naman dito sa Malaysia. Kasi first time na tayong nagstay ng matagal, why not parang magbigay tayo ng information para sa mga gustong pumunta dito at para aware sila sa mga nangyayari sa kanila. So unahin natin yung may listahan na ako para hindi tayo mawala sa eksena. Okay? So first, syempre yung taxi scam. Alam niyo naman na yan, kahit saan tayo pumunta, merong taxi scam, even sa Singapore. So yung taxi scam na hindi sila gagamit ng metro, tapos either magpe-fix price sila or mabobongga na lang kayo, maloloka kayo kapag pagbaba nyo na ng taxi, doon nyo na lang malalaman na napakalaki ng charge na binibigay sa inyo. And parang last month lang ata nagkaroon ng parang scenario na yung isang turista ata, pa-transfer lang siya guys from Terminal 3 ata or basta ganun sa ibang terminal guys. Ang singil, alam nyo kung magkano? 2,000 pesos. Napakalapit lang ng Terminal 1 to 2 tapos 2 to 3 mga ganun siningil. So that's one of the parang example guys ng taxi scam. And yung mga naranasan na rin namin sa ibang lugar o sa ibang bansa na pagsakay mo, kukontratahin ka agad na 100 ringgit, parang ganon, 100 baht. Huwag na lang kayo mag-taxi. There's a lot of transportation service dito guys. Kung gusto niyo may public transport which is bus and MRT, napaka-convenient. Gamitin niyo lang yung mga GCash card niyo. Meron ding Grab. Hindi ko alam kung may Bolt or Gojek dito. Wait lang Yeah, may Bolt and then ayun, basta make sure na aware kayo. Basta huwag kayong papayag na or sabihin natin huwag nyo na lang i-try. Basta marami guys transportation service dito. Hindi kayo mawawalan. Grab, okay? Tapos add ko na lang din about sa Grab. Parang ito rin yung na-experience natin guys sa Vietnam. Yung mga Grab driver dito, guys, kahit malayo pa siya sa inyo, tumatanggap agad sila ng another booking. Tapos possible naman kapag natanggap nila yung booking ninyo, meron pa siyang munang ibababa bago siya pumunta sa inyo. Ganun. Ang sarap. Yun yung example na hindi kayo mawawalan dito ng Grab or ng sasakyan. Okay, so next is overcharging for food.
So, meron dito kasing mga restaurant guys, or sabihin natin mga street market, mga ganon. Lalo yung mga tagong pagkain or kainan na hindi naka-display yung mga food nila. I mean, hindi naka-display yung mga prices ng mga food. So, ang tendency doon, kapag biglang order na kayo agad, hindi nyo tinanong, possible taasan niya yung price, not the regular ones. Okay, lalo na kung alam nilang turista kayo. So, ang gawin nyo na lang guys, make sure na tanungin nyo muna kung magkano or may listahan kayo kung magkano para pagdating ng bill ninyo, hindi kayo maloka. So, ganun. Nangyayari din yan sa Vietnam guys. Share ko lang na kunyari o-order kayo, tapos nakita nyo yung menu at saka yung price, let's say nasa 100 pesos or 200 pesos. Pero pagdating ng bill nyo guys, iba yung price na darating sa inyo. Kasi yung iba rin ang ginagawa din ng mga cashier, watch out. Yung kunwari magiging friendly, kukulit-kulitin kayo, tapos hanggang sa maka-order kayo, ganun, lilituhin lang kayo. Okay, and next guys, yung mga fake products, which is alam nyo naman na yan, marami rin sa atin yan. Na kunwari, okay, legit to, original to, bilhin nyo. Pero pagdating nyo sa Pilipinas, iyak, iyak ng bongga. So, syempre, ano pa pwedeng gawin doon? Kung gusto nyo ng mga legit products, like mga branded items, doon na kayo sa mga mall or sa mga outlet mall. Huwag kayo kung saan-saan lang, sa tabi-tabi. Especially sa Chinatown dito guys. Ang Chinatown dito, wala na mga Chinese, pero still Chinatown pa rin yung pangalan. But parang inano siya, sinakop na siya ng mga Bangladeshi. And yung mga yan, ano rin sila, marunong din sila lang mag-profiling. Pag alam nilang mukha kang mayaman, kahit yung mga suot mo is mukhang gusgusin, ay, target lock ka sa kanila. Makikipagkulitan sa inyo na basta bumili ka. Pero still, everything that you see in Chinatown, like mga items, mga products, are imitation. Okay? Be careful ha. Next, Wi-Fi scam. Hindi ko ito nasabi before guys. Like, hindi ko ito nasasama sa mga common scams na nadidiscuss natin sa iba't ibang lugar. But, please avoid connecting to a Wi-Fi, like a public Wi-Fi. Yung kunwari dito lang, sa mga bus stop, sa mga waiting shed, waiting area, even sa mall, yung mga public Wi-Fi guys, mas okay na yung na lang kayo, bumili kayo ng eSIM or mag-rent kayo ng mga Wi-Fi device para you can connect to that. Iwasan niyo yung mag-connect sa mga public. Kasi as a person working in an IT company, sobrang bilis ma-hack or makuha yung mga information nyo just using the Wi-Fi publicly. Or ganito na lang, if ever makikiconnect kayo sa Wi-Fi, make sure na lang na parang basic navigation lang yung gagawin niyo, like Google, kung saan yung papuntang ganito, kung saan yung papuntang ganyan. But do not open any personal application or yung mga bank ninyo. Wag kayong mag-open ng mga bangko ninyo, yung mobile app using the public Wi-Fi, okay? Huwag kayong mag-open ng email, huwag kayong mag-open ng Facebook, yung mga ganyan na pwedeng ma-hack. Wag na wag. Mabubuang talaga kayo, okay? So, syempre, another scam dito guys, yung mga fake tickets and tours. If you want to get mag-join ng mga tour, mag-join ng mga activities dito, make sure na to transact sa mga travel agency na meron talagang office. Actually, kahit meron ng office, minsan may may mga job pack na office pa, di ba? But I would suggest na lang guys, hindi dahil sa pinopromote natin palagi ang Klook, doon na lang kayo sa mga trusted site. And okay, ito pa, nabalitaan nyo na ba na parang itong month lang, nag-fine ang Trip.com, nag-fine ang AirAsia Move, at saka fine may isa pa na nag-overprice talaga sila guys sa mga flight. Trip.com, wait. Thank you. May rice na tayo. 3 booking sites to dahil daw sa mapanlinlang na presyo ng pamasahe. Mekos. Thank you. Yeah, thank you. So guys, Trip.com, Agoda, at saka AirAsia Move. Yung sa mga flight to hindi sa mga hotels. Okay. So kinasuhan daw sila, tapos may fine sila ng 1 million, 4 million. Tapos mas mataas yung si AirAsia Move kasi nag-viral to guys na sobrang grabe daw yung pamasahe papunta sa mga domestic flight or pag may domestic flight sobra daw. So yun, I would suggest pa rin kung gusto nyo kumuha ng mga tours, mga package, mga activities, Klook, and you can use my promo code MarkParagasKlook for instant discount up to 3 times per account. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Hindi ako magpo-promote ng mga activities ng mga tours at saka especially the booking site kung hindi ko na-experience, which is halos lahat ng mga tours natin every month sa Klook ako kumukuha.
makukuha. Diba? Okay, next guys is the ATM scams. Yung ATM scams naman na sinasabi nila is yung mga lalo na sa mga liblib na lugar guys. Huwag na lang kayong pumunta sa mga ganung lugar. Like mag-withdraw na lang kayo sa mga ATMs na katabi ng mga malalakihang establishments or better sa mga tabi ng mga bangko talaga na may bantay. Kasi yung iba dito, possible baka may naghihintay sa labas lalo na kung sa gabi mag-isa pa kayo or gumagamit sila ng parang chip ba yun? Basta ipapatong nila dun sa mga keypad na kapag ginamit nyo yun, makukuha na rin mga information ninyo like especially the PIN. Ganun. You withdraw during daytime tapos pag mag-withdraw na lang kayo, kailangan may kasama kayo. Look at this. The CC galore. Uy! Uy! Ooh, may init pa. May konti. Tapos we have the lechon kawali. Okay, tuloy natin. So ito naman yung na-experience natin sa isa sa mga napuntahan natin dito which is the night market sa Jalan Nalor. Guys, yung palit pera. Fake pera, parang ganun. Yung nasaktuhan ko guys, na narinig ko kasi parang yung dalawang, I'm not sure kung local lang, yung dalawang taong yon, yung isa nakikipagkwentuhan dun sa target niya. Yung isa naman may hawak na mapa na malaki. So syempre, mako-cover up kung ano yung ginagawa ng isa. So narinig ko bigla kasi nung pagdaan ko na sinisilip niya na agad yung wallet or yung bag nung Australian. Flashback. Naalala niyo ba yung sabi ko sa inyong isa sa mga kinakwento ko na yung palit pera. Ito, ayan no. Wait lang ha. Tapos tinatakpan nito. Yung nakasombrero na may hawak na mapa, tinatakpan niya. Yung isa, check na yung pera. Where are you from? Australia. Australia? Yeah. Do not talk to them, okay? They are scammers. Okay? Do not Okay. talk to them. Okay. Yeah, you take care, mate. End of flashback. Tapos, ang sabi niya, narinig ko na, do you have $50? Parang ganon. $50? Patingin daw. Nung bigla napatigil ako, wait lang. Yung may hawak ng mapa, halat na tinatakpan niya sa akin. Tapos, syempre, gusto ko di ba? Kumbaga parang, kahit sabihin nating, basta parang ayoko, sabi ko nga sa inyo, ayoko makakita or maka-witness ng mga, pwedeng yung mga ganong scenario para na mag-viral. But instead, tulungan natin yung mga ganong tao na hindi aware. Tapos si kuya na may hawak ng map, tinatakpan niya talaga. Kasi alam niya may camera ako. Kaso kita sila sa camera. Hanggang sa, yun na, nung umalis na yung Australian, tinanong ko, di ba, taga saan ka ba? Where are you from? Yan. So be careful kasi you take care. Kasi nga, mga scammer, do not talk to them. Ganun lang dapat guys. Kumbaga, pag nasa ibang bansa kayo, pasimplihan nyo lang. Huwag yung aawayin nyo kasi mamaya biglang paglakad nyo lang ng konti, duguan na pala kayo. na ice pick na pala kayo, di ba? So kalmado pa rin dapat kayo. Huwag kayong gumawa ng eksena kasi possible may gawin yung mga yan, pabalik. So ganoon, di ba? Guys, 3 times ko na yan na witness. Isa sa Bangkok, which is doon nag-start yung kwento natin. Pangalawa sa Hanoi, may katabi rin ako. Tapos pangatlo is yun, dito, sa Malaysia. Tara, tikman na natin. Sprite. 135 na. Okay, tikman natin. Thank you Lord for the blessings. Thank you Lord for the food. Tikman muna natin yung lechon kawali. Sarap. Na-miss ko yung lechon kawali sa atin. Masarap na. Siyempre, literal na na lechon kawali, yung luto. Fresh. Crunchy. Sarap. Ano kaya sa ditong toyo mansi? May toyo kayo. Toyo mansi. Thank you. Sarap. Thank you. Sige. Salamat. Tapos kunin natin yung mga sili. sa sisig. Hey. Sarap. Another one. Para sa inyo to guys. Oh. Mag-iisang rice lang tayo. May nag-send kasi sa akin, isa sa mga followers natin na naging friends natin. Alam niya kasi na bias ko si Mingyu. Tapos nag-send siya sa akin ng, hindi ko alam kung nag-surf ata siya. Tapos naka-topless. And then may parang video din na sinend sa akin na sumasayaw, na naka-topless din. Sabi ko,
Ay nako, titikman. Ay hindi pala titikman. Lalamunin. Okay, so I guess tapos na yung ano natin common scams guys. Ano pa bang pwede kong i-add? Actually marami yan guys. Lalo na yung mga ano, alam niyo naman siguro yung about sa mga money changer na mga sa tabi-tabi lang, yung pwedeng dayain kayo sa pagbibilang. Yon, isa pa yon. Ano pa ba? Yung magiging friendly na mga lokal pero may habol pala. So may kapalit. Yun, iwas na lang din, lalo na kung mag-isa kayo guys. Pwede naman maging friendly sa mga lokal, pero set your limit. Huwag yung to the point na isasama nyo kung sa kayo nakatira or nakastay, or wag yung to the point na sasama kayo sa kanila. Okay? Kasi hindi natin alam, baka may mga kasama pa yung iba. Tapos lalasingin kayo, yung pala may balak. Pag may alak, may balak. Tapos yung isa pa dun guys, yung mga, kunyari sa mga tourist attractions na maraming mga Instagrammable places, yung pwedeng mga pictorial, picture taking, wag na wag yung ilalagay sa lapag yung mga valuable things niyo, mga bags niyo na hindi niyo nakikita or binabantayan. Kasi malingap lang kayo guys, maglalaho yun ng parang bula. Ganon. Okay. So let's taste the sisig. Marami siya guys. Parang yung sisig na to, good, small lang, pero good for, pakita ko sa inyo. So ito yung sisig natin. Parang feeling ko good for 1, 2. Mga 2.5. Pero sa akin good for 1 lang lahat yan. Ayan. Mga siya masarap. Maraming bumibisita. Maraming pupunta sa kanilang restaurant. Okay, time for the sisig. Masarap nga siya guys. Alam niyo yung hindi siya oily, hindi siya mamantika. Sarap. May konting sipa ng anghang. Uy, ang sarap guys. Naku, magugustuhan niyo to. If ever, kumain na kayo ng authentic food sa Singapore, tapos pagdating nyo ng, kunyari tatawid kayo ng Malaysia, kain pa kayo. And then, pag nagsawa na kayo sa mga pagkain, mga authentic food ng Singapore at Malaysia, go here, sa Laguna. Ang alam ko, may tatlo to. Tatlong Pinoy restaurant dito sa Kuala Lumpur. Yung isa ata nag-close na. Yung isa naman, ewan ko lang kung malapit lang siya dito. Tapos itong Manila. Laguna pala. Laguna Pinoy Restaurant. Masarap! Siyempre, mas masarap ang lechong kawali. Actually, yung lechong kawali pala ata yung may small or large. Yung small nila, good for 2 pa rin. 1, 2. Nag-enjoy ako kasi nakatikim na ulit ako ng Pinoy food. Sarap. Sarap guys yung sisig. I must try pork sisig. Yeah. Ito, shoutout kay Mia Norin. Sabi niya, pag nakita kita, bibigyan kita ng photocard ni Mingyu. Oh my God. Thank you, Mia. Sendan ko siya ng screenshot ng ating ng ating wallpaper. Ayan. Mingyu yan, forever. Sabi ko, ay hindi pala kakainin at saka titikman. Imumukbang ko. Gwapo ni dito ni Mingyu. Thank you, Mia. Ito yung binigay niya sa akin. Ito si Mingyu. Thank you, Mia. Alam nyo, yung mga standee ni Mingyu sa mga grocery, lalo na sa sa part ng sneakers, kasi ambassador siya ng sneakers, diba? Ay nako, kukunin ko talaga. Kung mabilis siya matago, kukunin ko talaga yun. Or papagawa na lang ako ng standee ni Mingyu, no? Alam niyo ba sa Chiang Mai, meron siya doon, napakalaking wall na picture niya nung nag-Chiang Mai tayo. Papasukin ko sana, pipicture lang kasi ang gwapo niya doon. Ako yung nahiya. Baka sabihin, labas, bakla. Sa Calvin Klein. Thank you agad. Thank you in advance. Wala, kakadaldal natin, mauubos ko na siya. Tapos guys, yung cashier nila, dito kayo magbayad sa likod ko. Panalo yung sisig talaga. Yun ang dapat mag-review. Alam niyo ba? Ito
Kahapon nagti-TikTok ako. Meron, ay hindi pala TikTok. Nag-Facebook ako. May dumaan na Reels. Isang food vlogger. Guys, puro siya bash. Puro siya, ay wait lang ha, TikTok pa. TikTok nga ata. Parang may ano siya, may binibenta siyang crab meat. Yung pwedeng isawsaw sa, ay pwedeng iulam sa kanin. Basta crab. Ano ba tawag doon? Nasa dulo ng dila ko eh. Ay, taba ng aligi. Ayun. Kasi naman, ganito ginawa niya. Binabash tuloy siya. Sabi niya, kunyari ito. Ayan. Layuan natin. Ayan, di ba? Yung pagkain. Kunyari ito siya. E di may kanin. Guys, ganito lang. Pagsubo niya, sabi niya, ay, ganito pa lang. Ang sarap. Yung nandito pa lang, masarap na agad, nalasahan mo agad. Usually, yung mga food, kailangan mo muna kahit isang kagat bago malasahan. Binash tuloy siya. Sabi, kakasubo mo lang, may lasa agad, masarap agad. Tapos OA pa yung reaction niya na parang, yung mga common na reaction pag nagpo-food vlog. Sabi, panalo. Panalo daw, pero talo ka sa mga viewers mo. Ay nako. Though, siguro naman, masarap, sabihin natin masarap talaga, pero hindi mo na kailangan be authentic. Ganun lang. Ganito dapat. Ganito mag-promote. Guys, the best pork sisig here sa Laguna Pinoy Restaurant. Tikman natin. Ganun dapat. Bigyan mo muna ng time yung sarili mong namnamin yung food. Ganun. Pero ito guys, masarap talaga. Actually sa food, di ba? Mabilis ako manghinayang pag may matitira. Wala na. Wala na natira. Hindi tayo mag-extra rice, okay? Nagda-diet tayo. Pwede na! Yung nilakad natin ng 23 minutes guys from KL Tower going here, nag-lose ako ng 10 kilos. Pero itong kinain ko parang feeling ko mga 2 kilos to. So meron pa tayong 8 kilos na kailangan punuin. Sarap, masarap talaga. Sakto guys, 1:53 AM. 1:53 PM pa lang. Sabi ko 'di ba, uwi tayo ng 2. Kasi magpe-prepare pa tayo ng gamit and then mag-edit pa ako sa lounge. Ibababa natin yung maleta natin, papatago natin sa concierge nila, tapos edit lang. Pag natapos na ako, edi diretso na tayo going to the airport. Pero actually alam niyo ba, may time pa tayong gumala after. Nag-iisip pa ako kung kaya pa. Pero kung hindi na, then see you guys sa airport na. Ganun. Crunchy. Tapos, napansin ko guys, parang sa area na to, mahirap mag-book ng Grab kasi kalsada na talaga siya. Like, hindi sila pwedeng huminto kasi daanan. Ang napifeel ko, itong nasa tapat na hotel, yung Arena Star, siguro kung gusto nyo mag-Grab going back to your accommodation, doon kayo tumambay para yun na yung pick-up point niyo. And then, Novotel. If ever naman gusto natin maglakad from here, going to our accommodation, that will be 25 minutes. 25 minutes compare sa mag-grab tayo, 7 minutes lang. Sayang sa oras, mag-grab na lang tayo. At ito pa, yung dinaanan pala natin kanina from KL Tower, malapit na pala siya sa atin sa Novotel. Kasi yung parang ang sa map, napapaligiran yung napapaginaan ng Petronas Twin Tower at saka KL Tower yung Novotel. Pero hindi, mag-grab na lang tayo para mabilis. Grabe, super sarap. Yung sisig boss. Thank you. Simot sarap natin yung sisig. Tapos yung ano rin, lechon kawali na ubos natin. Last bite. Satisfied. Thank you Lord. At saka dito guys, made to order ha. Hindi siya yung parang karinderya type na nakalatag na yung mga pagkain. Made to order kaya masarap. Bagong luto. Alright, grabe. Satisfied. Approve na approve. Tapos kung gusto nyo rin bumili ng mga chichirya na pang Pinas. Ayun. Panalo. Tapos, ang gagawin natin, thank you.
So, ang gawin natin, mag-grab lang ako dito. Ang pick up natin sa Arena Star Hotel. Ito sa katabi lang. Ayan lang. Kasi may ano sila doon, may drop off sila doon tsaka pick up na area. Tapos, kita tayo sa hotel and then isip ako ng pwede kong i-discuss sa inyo guys for the last time habang nandito tayo sa Malaysia. Pwede nga no, kung ano yung mga paano tayo mag-impake. Or bahala na, okay? So magbabayad muna ako. Check natin kung magkano. So bali guys, yung ating food umabot ng 59, sabihin natin 60. 800 pesos guys. For sisig at saka lechong kawali na good for 2 person with Sprite, with 1 rice. Not bad. Tapos kung dalawa kayo, di ba? Magkahati kayo doon. Nagkataon na yung katawan natin pang dalawahan talaga. Serve ko naman guys, di ba? Look, naglakad tayo, nakita nyo naman, 25 minutes, kahit i-check nyo pa yan sa map. Nag-i-explain. And tinanong ko si ate, 12 years na pala to. Nice. Approve. Punta kayo dito. Ayan guys, nag-book na tayo ng Grab. 6 minutes. Nawala na yung tao kasi ano na, after lunch na. Mga Pinoy guys. Tapos ito rin. Mga Pinoy din yan. Kami na lang. Grabe, busog. Meron pa tayong 2 hours bago tayo mag-check out. Iniisip ko, mag-discuss tayo, tapos ligo na para paggising natin. Baba na tayo sa lounge. Tapos isip pa tayo. I-charge ko pala to. Ay, sarap ng sinigang nila. Ay, nilaga ba? Sinigang. Ay, hindi. Bulalo. Sarap. Gutom na naman. Tara, tawid na tayo. Anong oras kayo nag-open? Like from what time? Weekdays 9 hanggang 9. 9 to 9. 9 to 10. 10 to 9. Pag weekends, Sunday. 8 to 9 na mas maaga. Marami sa simba. Masarap. Thank you po. Babalik po ako. There you go. Ayan siya guys ulit ha. Laguna. Ayan guys, so yung sabi ko sa inyo, daanan na to. Kaya hindi tayo pwedeng mag-grab. So ito yung Hotel Arena. Hotel Arena. Yung arena niya, AA. Pak. So dito tayo sa pinaka-lobby nila para dito tayo masundo. Ganun dapat. Ang pick up ninyo is doon sa mismong hotel. Ganon. O di ba? Dito lang. Actually may pinaka-lobby pa siya. Lobby ba to? Sa likod na to. So dito lang. Sarap. Busog, sarap. VLN 8905. Yan siya ulit. Okay, so sige guys, kita tayo sa hotel. Bye-bye. A few moments later. Alright guys, nandito na tayo sa ating hotel. And 10 minutes ride. Medyo traffic na konti. Compared naman kung nilakad natin 30 minutes. And in fairness, yung Grab driver natin, may tsura. Pero hindi ko hinarot ha. Hindi ko hinarot. Na-appreciate ko lang na ang dami ring mga gwapo dito sa Malaysia. Pero mas marami pa rin di hamak sa Vietnam. Ganun. So, yung keycard natin hanggang 12 noon lang kasi. Tapos nag-late checkout tayo Hindi tayo pinavalidate ko muna ulit sa baba. Uy. Oh my God. This is the moment guys. Yung ayaw kong ginagawa. Yung matrabaho masyado. Is yung mag-impake. Kasi pauwi na tayo. So, tingnan nyo naman. Ang linis, di ba? Hindi talaga ako makalat dito. Yung kama ko lang. Kaya minsan guys, alam nyo, hindi ako nagpapalinis ng room. More on, pakuha lang ako ng trash. So yun. Ang gagawin lang natin guys is magpe-prepare lang ako. Maliligo muna ako. And then, mag-i-impake na tayo. Mag-i-impake muna pala ako. Tapos maliligo. Tapos mag-i-edit tayo sa baba. And then, siguro hanggang actually alam niyo ba, gusto ko pa magpa-massage. Meron dito, gusto ko magpa-sports massage ulit for the last time. Kasi once ko lang siya na-experience na kung napanood niyo yung hotel tour natin, nakwento ko kung anong nangyari dun sa last massage natin. So, mag-iiba ako kasi meron pa naman dito. Meron dito sa Novotel, mismo na spa, which is parang puro bilat lang din ata. So, ayoko dito. Lipat tayo sa kabila. Sa kabilang building lang. Okay. That's it actually. Ano pa ba? Ano pa bang information? Check ko lang yung aking listahan. Things to do, things to discuss. Wala naman na. Sige. Since naka-stay tayo sa hotel guys, ito pala. Yung mga hindi pwedeng iuwi at saka mga pwedeng iuwi. Kasi alam nyo ba? Wait. Ano ka pala? Charge ko pala itong
aking ano. Wait lang ha. Diyan lang kayo. Maghugas na pala ako ng kamay. I am back. La. Charot lang. I am back. La. Okay, so let's start guys. So ito yung for sure marami makaka-relate sa akin guys. Na ito yung ayaw natin kapag nagka-travel tayo. Yung moment na uuwi na. Okay, let's start sa CR. Pakita ko sa inyo kung paano natin ginawa yung room tour. Let's start with this cabinet. Okay. Ay, nawala na ng ilaw. Ayun. So dito guys, ang pwede nyo lang iuwi. Okay? So lahat yan hindi pwedeng iuwi, syempre. Pati even the emergency flashlight. Make sure na bago kayo umuwi, kung ginamit nyo to, ayan, nawala ng empty na. Though tatanungin naman kayo guys sa baba pag nag-checkout kayo. Pero kasi may options tayo na kunyari kung walang tao sa reception, iwan lang natin yung keycard, then larga na tayo. Ganon. Pwede yun sa atin. Ito, laundry bag is pwedeng iuwi, which is kunin ko yan. Pati to, yung shoe, mga slippers. And then other than that, wala na ha. Tandaan nyo guys, every time na nag-check-in tayo sa mga hotel, lalo na sa ibang bansa, di ba kinukuha yung passport natin? Alam nyo ba na meron din isang scanner na parang sa immigration lang din. Connected yun guys sa immigration. Kaya kapag may ginawa kayong na illegal, or may ginawa kayong, sabihin natin, sorry for the word, katarantaduhan dito, nagnakaw kayo, nagklepto kayo, nagkamay na hilda kayo, ititrigger nila yan sa immigration para hold kayo. Ganun ha, kasi may mga nangyaring ganyan, yung mga nag-uuwi ng mga furnitures sa hotel. Ay nako, huwag nagagawin. Okay, so iuwi natin to. Alright, so dito naman, guys, bago tong Lysol ko kasi last time na nag-Bangkok, naubos na yan. Ito lang iuwi natin. Yung tea, creamer, and coffee. Kung gusto nyo lang iuwi. Pero may paggagamitan na tayo nito mamaya. Ikukwento ko na lang mamaya. Okay? So other than that, hindi na pwedeng iuwi itong mga to. Kahit gusto nyo guys iuwi itong Novotel. Actually, tanong ko nga kung nagbebenta sila nito. Wala lang, ang ganda lang yung gamitin. Bawal iuwi yung mga yan, ha? So, ganon. Sa fridge, wala naman laman to. Just in case na may mga complimentary kayo na walang price list, tapos may mga drinks kayo nandito, ibig sabihin libre yun, pwede nyo iuwi. Katulad nito, bilhin natin sa 7-Eleven. Ayan. So, ano pa pang meron dito? Empty drawers na yan. Let's proceed to the bathroom. Okay, sa toilet and bath naman, kung meron kayong dispenser na plastic dispenser, pwede kayong mag-refill nito. Pero wag nyong iuwi mismo ito. Kasi pwede yan bilhin. Ayan yung mga bottle. So 100 ringgit lang each. So you just need to contact the front desk. Again guys, wag nyo iuwi yung buong bottle. Mag-iwan naman kayo, pero pwede nyo ubusin yung laman. Lagay nyo lang sa dispenser. Okay? So yung glass, syempre bawal. Ang pwede lang natin iuwi dito is yung mga complementary toiletries natin. Yung basic toiletries, ito. Yung mga usually ganito. Dental kit, shower cup, shaving kit. So lagyan na natin sa loob yan mamaya. Linisin natin. And yung tissue, pwede rin iuwi. Tanggalin nyo lang. Huwag nyo isasama tong box. Meron yan sa loob. Okay? Ako ha. Kasi kitang-kita agad nila yan kung biglang nawala sa paningin nila. And may mga towels dito. Bawal iuwi. Bawal iuwi. Bawal iuwi. Okay? Clear tayo dun ha. Okay. So dito naman, ayan. Akin to, yung loofah. Ito rin, ganun din, bawal iuwi yan. Pero pwede nyong lagyan yung mga lagayan ninyo. So, same. So, we are done here. Ayan siya guys, sobrang linis ko. Okay, so dito naman tayo. Hanap lang tayo na pwede pa. Okay. Mga unan, syempre, bawal iuwi. Kahit na nag-request kayo ng ilang unan, bawal yan iuwi. So, dito naman, bawal iuwi rin. Tapos, bawal iuwi ang hair dryer, of course, but usually sa mga hotel guys, meron kayong pen na makikita tsaka ganitong napakanipis na parang paper. Pwede itong iuwi. Okay? So kung gusto nyo ng souvenir from Novotel, ayan, find the right words at Novotel. Pwede yung iuwi. Iuwi ko to kasi lapis to guys. Nagagamit to ni Baby Sean. Okay. So diba? Alright, let's proceed to this working table. Ayan, nag-edit ako. Actually, wala naman nakalagay dito.
Lahat na nakikita niyo dito, akin to. Bawal iuwi. Kahit na maganda yung table lamp nila, bawal yan iuwi, ha? Actually, yun lang. Ano pa ba? Ayan guys, yung gamit ko. Yellow. And Malaysia's parang favorite color is yellow. Ay nako. Alam nyo na ha, pag may mga gift. Ha, charot lang. Ayan na, pag birthday ko ha, alam nyo na. Charot. Yellow lagayan, yellow na watch, yellow na tumbler, yellow na shoes, yellow na lagayan ng alcohol, yellow na AirPods, lagayan ng AirPods, and so on. Okay, so open ko lang to para may magandang lights. Alright guys, ito yung pinaka nalulungkot ako. Char. Babalik pa tayo dito. Thank you so much, Novotel, Kuala Lumpur City Center for having me, for the warm welcome, lalo na sa lounge. Ganun talaga. We need to go back to reality na may mga work pa tayo, na may pamilya pa tayo. Kaya minsan, 3 days and 2 nights lang, okay na, tapos balik na lang ako next week, ganun. So that's really it. Thank you so much guys sa pagsama sa akin for today's vlog. At least from KL Tower, tilakad natin going to Laguna, Filipino restaurant. Tapos, sinabi ko sa inyo yung mga pwedeng iuwi tsaka hindi pwedeng iuwi. Kasi, ayun ako guys, huwag kayong gagawa ng kalokohan pagdating sa ibang bansa. Kasi, lalo na sa Singapore, alam nyo naman yan, maraming bawal. Tapos, nag-discuss tayo ng mga common scams habang kumakain. And thank you so much sa pagsama sa akin for the entire journey natin guys sa Singapore and Malaysia. And sabi ko nga sa inyo, babalik tayo dito but hindi ko muna sasabihin kung kailan. Basta babalik tayo dito next year, hindi ko sasabihin kung anong month at saka kung anong ganap natin. Basta meron tayong bagong itatry na activities. O basta ganon sa Singapore, then tawid na lang ulit tayo ng Malaysia. So that's it guys. Thank you again so much. Kung nagustuhan nyo yung mga pinakita ko ngayon, please like this video and share sa mga alam nyo pupunta ng Malaysia. And please do subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo guys sa mga upcoming travel vlogs natin. Kasi meron guys na nagsasabi, bakit wala kang upload? Or bakit hindi ko makita yung upload mo? Pero, nag-upload naman talaga ako on time every 7 PM. Ang gawin nyo kasi guys, i-tick nyo yung notification bell para at least every 7 PM, pag nag-check kayo ng YouTube, nag-open kayo, makikita nyo agad nandun yung mga bagong uploads natin. So, ganun ha. And you can also follow me on my other social media account, Facebook, alam nyo yan. We're friends na ha. Basta nag-follow kayo sa akin, we're friends na. Sa IG as well, and ako sa TikTok. And guys, enjoy life. Live life to the fullest. Enjoy every single moment because you will never get to this age again. So please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow. Good night, everyone. I love you all.